Diba? Nakakaloka to the highest level dahil eto na ang unang balita na nagaganap sa loob ng arena. Alam mo ba, nung nakaraang Miyerkules ay nagsimula na ang semifinal round ng PBA Commissioner's Cup kung saan nga naman nag-first game na sila out of 7 games na kailangan nilang paglaban-labanan. Nagwagi ang TNT Katropa by 4 points against Rain or Shine nung nakaraang Miyerkules sa score na 88-84 ng Rain or Shine. Samantala naman, umariba ng husdo, hindi ang letrahan, kung hindi ang Ginebra San Miguel sa score na 115 against Northport na 93. Talaga nga naman tinambakan ng husdo, diba, ng bonggang-bongga. Nagwagi ng parehas ang TNT at ang Ginebra San Miguel noong first game out of 7 games na kailangan nilang paglaban-labanan sa semifinal round dahil mamaya muli silang magtotoo sa first game. Ang Northport at ang Ginebra, makuha pa rin pa kaya nila ang pangalawang kanilang panalo o di naman kaya makapuntos ang Northport mamayang alas 5 yan. Well, susundan yan ng laro ng Rain or Shine at ang TNT Katropa ng 7:30 mamayang gabi yan, kung saan nga naman makabawi nga ba ang Rain or Shine sa 4 na puntos sa pagkakawagi ng TNT sa kanila last Wednesday or magpapatuloy na umariba sa pagkapanalo ang TNT. Well, sama-sama natin pakatutukan yan mamayang gabi para sa PBA Commissioner's Cup ng PBA. Diba? Well, anyways, Mares, para sa ibang balita, Tita Cora, pasok! Sa kickboxing ay patuloy naman nagpapakitang gilas ang Team Philippines sa WKA Asia Pacific Championship sa Bali, Indonesia sa pangunguna ng Warriors MMA Academy. Kasalukuyan silang nasa ikatlong pwesto sa overall ranking sa pagtatapos ng Day 3 matapos masungkit ang 4 na gintong medalya, 3 pilak at 2 tanso. Wow. Hindi lang yan dahil pangalawa rin ang Warriors sa MMA Academy sa pinakamagagaling na paaralan at gym na kalahok sa torneo. In fairness, they deserve a round of applause. Yes. Sa kabilang dako, Mare, sa volleyball naman, isang nakakagulat na upset ang naganap sa Premier Volleyball League matapos pabagsakin ng Galleries Tower. Ang Signal HD Spikers sa score na 25-17, 25-22, 19-25 at 25-19. Dahil dito ay pasok na ang Galleries Tower sa quarterfinals habang mapipilitan namang dumaan ang Signal sa play-in stage para sa natitirang quarterfinal slot. Samantala, isang dominanteng panalo naman, Mare, ang ipinakita ng Creamline Cool Smashers matapos nilang tambakan ang NXLED Chameleon sa straight set na 3-0 upang siguraduhin ang kanilang pwesto sa PVL All Filipinos Conference quarterfinals. In fairness, nakakaloka. Yes. Painit ang labanan sa PVL. Correct. Diba? Nang bongga yan. O meron ka pang ihahabol? Wala na. Ayan po muna mga kaganapan sa loob ng arena kung saan nga naman aming sinaliksik at ginambala. Ginambala? Gusto mo yun? Ano ka, tikbala? Ginambala talaga ng gusto. Ayan po muna ang happenings para sa Chika sa Arena. Tindihan sa atin ang Arena Plus, astig sa sport. Pero para mas maging kakaiba ang inyong gaming experience, mag-download na ng Arena Plus app sa inyong mga cellphone para mas maging exciting at kaastig-astig ang bawat panonood nyo pagsubaybay sa inyong mga paboritong mga, alam mo yun, sports player. Dahil sa Arena Plus, sila lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards, kung saan nga naman, 'di ba, mababago ang iyong gaming experience dahil hindi ka na maghahanap pa ng ibang app para lang malaman kung ano ang latest scores, ang results sa mga inaabangan mong mga laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kompleto at always updated na. Kasama ang mga exciting games ng PBA, NBL, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Mare, pwede mo rin masubaybayan ng live games sa local at international properties gamit ang kanilang webpage or ang kanilang app. Ang sabi nga ng Arena Plus, all-in-one na, anytime at anywhere pa. Dahil ang Arena Plus lang naman ay license ng Philippine Amusement Gaming Corporation or ng PAGCOR para masiguro na ligala at secure ang gaming environment
ng ating mga user. At dahil gusto naming astig ka, ito rin ay official endorser. Ayan ini-endorse ng mga kaastig natin sa Arena Plus ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na Scottie Thompson. Oo. At ang Pinoy pride na umaariba naman sa mundo ng NBA, ang phenomenal basketball star na si Jordan Clarkson. Kaya nga naman gawing astig ang gaming experience at samahan na rin natin yan. Diba, sabayan natin ang pakikinig ng official jingle na halina sa arena performed by none other than Glock 9. Ayan, ang Arena Plus Mare ay official sponsor ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. Kaya nga naman i-download na ang Arena Plus app sa inyong mga cellphone on Google App and App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Paalala naman Pangga na gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun! Game responsibly! At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. At yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Yan! Ang sarap-sarap isigaw yan. Sabihin mo nga ulit. Ganon mong isigaw sa buong sambayanan na eto na ang programang Chismisan ang alam mo. Ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo 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 Woo! Hello po sa inyong lahat. At ngayon ka lang na-notice, Mare. Pares pala tayo naka-violet. Purple ka naman, diba? Oo. Ako naman ubeng-ube. O, diba? Correct. Halayang-halaya. Nandun tayo sa shade. Oo nga, diba? Hindi kami nag-uusap Oo. ng isusuot pero madalas nagtutugma. Kung hindi puti, Oo, itim, pula. pula. Diba? Kaya colorful. Oo. Diba yung mga ganong aspeto? Basta talaga, diba? Yung mga ganong aspeto. Kasi nga sabi ng tarot card reader, Oo. connection. Diba? Connection na hindi nagko-connect sa iba. Ay, sa iba, wala. Diba? Parang ano lang din yan. Connection ng Converge sa Energy FM. Yes. Hello po sa inyong lahat. Oh. Diba? Nice tayo sa kanila, no? Oo. Kasi nice sila sa atin. Bakit may dahilan ba para hindi maging nice? Oh, hindi, wala. Wala. Diba? Sabi nga, diba? Let's Oo. spread love and make happy. Yes. Kasi may mga iba na hindi naman talaga nice. Oo. Pero you have to be nice to Yes. them, diba? Sabi nga kasi diba sa kasabihan, Oo. pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero syempre, dahil bakla kami, yung tinapay nasa garapon, diba? Ay, hindi. Para quits. nilahat naman lahat ng bakla. Baka yung iba mas matindi sa kanila. Baka sa kanila yung buong istante. Oo. Diba? Ng Julie's Bake Shop. Bayaran mo yan. Yung buong istante Oo. nung tinapay. Correct. Ang ibinato. Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila, sa mga nakatutok po sa atin. Hello po sa inyong lahat dyan. Sa mga nanonood by our social media platforms, ayan na. Antabayanan nyo po, mamayang gabi na po. Ayan, Alin? mamayang alas 5, ang episode 5. Diba? Ang inaantabayanan yung pakikipag-usap ng baklitas kay David Remo. Oo. Ayan, kasi lagi yung tinatanong, kailan mag-guest si David Remo? Kailan diba? ilalabas yung guesting ni David Remo? Mamaya po yung alas 5 sa Actually, Spotify. Mari, hindi naman si David ang inaabangan nila eh. Inaabangan nila kung ano yung i-reveal niya tungkol kay Gandang Kara. Oo, diba? Yan ang antabayanan nyo, diba? Pero syempre, bago nyo antabayanan yan, make sure, diba? Oo. Na dapat lagi tayong healthy and strong. Diba? Lalo pat over the weekend na marami tayong gagawin. Kaya nga Correct. naman nire-recommenda natin ang pag-inom ng mga supplements na pinagkakatiwalaan natin tulad ng MX3 capsules. Well, bukod sa alam naman natin ang MX3 capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free na nagtataglay ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants and anti-inflammatory properties. Ang MX3 capsule, Mare, ay MX3 product na dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiology. Kaya nga naman hindi katakataka na umanin sila ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine made. Kaya naman, Pangga, kung meron kang katanungan, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693 dahil sa MX3, dito ako believe.
Diba? Ano nakakaloka? Hello po sa Pero inyong mas lahat. nakakaloka yung chika mo for today's video. Ay, eto. Batiin daw natin. Sino? Ng bongga, diba? Uy, may mga bisita tayo kahapon ha. Correct, hindi ba? Nakasama pa natin mag-dinner. Oo, diba? Maraming salamat po. Alam nyo, ito lang masasabi ko sa inyo. Ito, syempre, kanya-kanya tayo. Pero ako, I'm proud to say, diba? As Kapitana Sisa, kung meron na ako susuporta ka na party list this coming election, hindi na ako magpapatumpik-tumpik. Number 93, Sibak Party List. Diba? Siyempre, alam mo yun, galit tayo sa mga korupsyon. Ikaw ba, Mare, ano ba yung naibigan mo sa Sibak Party List? Alam mo yun, kasi totoo sila. Unang-una, lahat sila may takot sa Panginoon. Diba? Pangalawa, diba? Trabaho talaga at talagang yung pagtutok para sa kapakanan ng mas nakakarami. Yung kanilang tinututukan. Hindi yung etos-etos na kagaya nung iba, diba? Ano ba yung mga panukalang nilang, yung balak nilang, isulong? Well, fight against corruption pa din, of course, diba? Syempre may mga ibang batas pa din sila na tipong, alam mo yun, na gustong isulong para mas makatulong sa nakakarami. Hello nga po pala kay Congressman Rivera ng Sibak Party List. Hi po, Kong! Ayun, sila yung mga nakadaupang palad natin, ang babait nila kahapon. Sila yung bisita natin dito kahapon. Correct. Diba? Hello po sa inyong lahat dyan. Na nakakulitan ni Kuya Chico at saka ni Papa Oo, Jackson. diba? Na ang cool nila. And of course, kay Senator Joel Villanueva, Brother Eddie Villanueva ng Sibak Party List. Hello po sa inyong lahat dyan. Correct. Diba? Sabi nga dito, Mare, kapag sinearch mo ang Sibak Party List, ang nakalagay, Citizens Battle Against Corruption. Yung pala ang ibig sabihin. Diba? Ng Sibak. Ng Sibak. Hindi yung basta na lang nagtayo ka ng party list tapos hindi mo alam kung anong gagawin mo. Diba? Diwata. Hoy! Nagigigil ako No diba? derogatory. Hindi, wala lang. Yun lang ang gusto kong malaman. Representative nila yun. Diba? Yung sa akin lang naman, diba? At least ito, Oo. alam natin kung ano yung seryoso. Yes. Kung ano yung mga dapat, alam mo yung playtime, mga ganyan. Oo. Nakakaloka. At imagine, Mare, 1997 pa pala itong Sibak Party List, At never silang nawala, Mare, sa Kongreso. Yun lang yun. Ibig sabihin lang talaga nito, puspusan talaga ang pagtutok nila, lalo na, 'di ba, sa lumalalang korupsyon na meron tayo sa ating bansa. Well, actually, Mare, hindi lang naman sa 'di ba? Hindi lang sa iba't ibang sangay ng na, 'di ba, mga napapabalita. Hindi naman tayo bulag, 'di ba? Oo. At bingi sa mga nakikita natin sa ating paligid. Correct. Pero sa pinakamaliit na unit ng ating pong lipunan, nag-uumpisa ang korupsyon. Kaya kung sakali man magtagumpay ang Sibak Party List sa darating po na halalan, isa sila sa lalaban against corruption. At least alam natin na meron talagang naninindigan para sa atin. Correct. Yung mga buwis na binabayad natin, na sigurado talagang kanilang matututukan na mapunta sa tamang mga proyekto. Hindi yung nagbabakbak kayo ng kalsada tapos nagkokos kayo ng traffic. Diba? Correct. Nakakaloka. Hello po, ang dami na namin sinabi. Ay, pasalamatan lang din natin, Maria. Kahapon sa ating podcast ay nag-guest natin si Sir Jasper Vicencio. Jasper Vicencio, ang president ng AB Leisure, game provider yan ng Bingo Plus. Thank you so much. Siyempre, hindi natin kalilimutan ng dalawa nating tarot card reader. Na si Lance Briones. Yes, at saka si Mamang Yoyo. Tabayanan nyo yan, hindi ba? Next week yan yung panayam natin. Doon sa mga, alam mo yun, mahilig talagang medyo nalilibang sa paglalaro. Makakatulong ito para kahit papaano mabigyan kayo ng ibang tips. Diba? Mare, kahapon ang sarap ng pagkain natin. Ano yung pagkain natin kahapon? Oh my gosh. Yung bisita ni Miss Lida. Correct. Diba? Nakalimutan ko. Oo, mamaya sa pagbabalik namin. Kasi diba? masarap yung Masarap Pero chumika siya. muna tayo. Eto yung dahil chika naghihintay natin. si Mamo CJ Correct. Triñanes. Oy, Ayan yung eto ating makeup artist. Ito ang chika natin for today's video. Bakalain mo ba naman ang programang Showtime? Kumpirmadong aalis na sa ABS-CBN. Why? Why? Diba na nakakaloka? Aalis na nga sila sa ABS-CBN compound. Dahil ayon sa ating chika, yung studio pala na kanilang inuokupa ay kasama daw pala sa nabili ng Ayala Land. Yung 33,000 square meter yata ay kasama na, alam mo yun, sisibakin yung studio. Well, actually, Mari, di ba Ng last year bongga. pa natin napag-uusapan yan Correct. na parang naghahanap na nga sila ng buyer sa mga ilang parte Correct. ng ABS-CBN compound. Kasi ang laki naman yan, Mari.
'Di ba? 'Di ba na nakakalungkot man isipin, pero hindi ibig sabihin bibitaw sila sa mismong pamunuan or under management. Aalis po sila sa ABS-CBN compound. Oo, dahil lilipat na, sila. Lilipat na po sila at yun ang hinahanapan sila na kumbaga parang hinahanapan sila ng bagong studio na kung saan sila pwede Nahanap na. mag-show. Alam ba kung saan? Sa Bulacan, di ba? Yes. Meron silang malaking pinagawa doon Oo. talaga. Pinaghandaan ng ABS-CBN yan. Buhat nang nawalan sila ng prangkisa, di ba? Dahil alam nila magiging digital provider sila eh. So gumawa sila ng isang studio talaga sa parte ng Bulacan. Kung saan nga naman doon na magkakaroon ng mga shows and everything. Pero, ang sinasabi ng mga chismosa natin kapitbahay na aking nakausap ay para bang, di ba? Kasi ang matitira na lang dyan mismo sa Mother Ignacia ay yung ELJ building. 'Di ba? Bukod doon, lahat 'yon ay nabili na ng Ayala Land Corporation. Oo. 'Di ba? Na kung saan nga naman may mga portion yata ng Showtime na doon sa building na 'yon, iaalatan sila na parang studio temporarily. Habang hindi pa tuluyan silang, alam mo 'yon, doon mismo magpapalabas sa Bulacan area. Oo. Well, actually, Mare, bago pa magpandemya at mawalan sila talaga ng ng prangkisa, Yes. itinatayo na 'yon kasi according dun sa Correct. nakausap ko, bago pa magpandemya itong mga panggaha, Oo. nakausap ko sa ABS-CBN. Oo. Ang chika nila ay yung studio na 'yon ay parang nireplicate sa isang studio sa Hollywood. Correct. Universal Ganun siya. Studio, Oo. 'di ba? Yun na yun eh. Kumbaga pang world class, kumbaga Mm-mm. ganun na foresee dahil nga 'di ba? Alam naman natin bago talaga sila tuluyang tanggalan ng prangkisa. Talagang dekalidad, talagang grabe na yung kakaibang ginagawa ng ABS-CBN lalo pat hindi lang sa teleserye, Correct. sa iba pang mga platforms nila. Kaya nga naman na foresee nila ito bago pa man din. Kaya nga naman 'di ba, para sa kanila ngayon, pipilit tong ilang kongresista, hindi bibigyan na namin kayong prangkisa. Bakit? Oo. Bakit? Doon sa mga nagtatanong kung i-demolish ba ang Diba? ABS-CBN, yan ang hindi Compound natin alam. Depende sa nakabili, Oo. 'di ba? Yung mismong buong compound na 'yon. But definitely, aalis na po sila doon sa studio na 'yon dahil kasama po 'yon sa parte na nabili nung naturang korporasyon na nabanggit ko nga po kanina, kung kaya't doon sila mananatili pansamantala sa ELJ building. 'Di ba? Dito 'yan sa may bandang likuran, 'di ba? Doon ba yun sa part ng Yun yung FM radio? tumbok yun ng tumbok ng O hindi ito yung kausap mo. Hindi, kumbaga parang tumbok yan ng Tomas Morato. Oo. Yun yung ELJ building eh. Oo nga. 'Di ba? Which is nandun yung mga FM dati, AM. Correct. Oo, yung mga radio station before. 'Di ba? Ngayon, ang hindi natin sure kung anong gagawin ng Ayala Land dyan kung i-demolish ba. Feeling ko condo, 'di ba? Malay Another mo. condo na naman. Pero Mare, sana wag naman yung tower, no? Kasi alam mo, yan yung palatandaan namin, hindi kami naliligaw. correct, 'di ba? Nasa timog na ba kami? Pag nasa Mother Ignacia ka na, alam mo na kaagad. Oo, pag nakita mo na yung tower, malapit na sa EDSA. Correct, 'di ba? Na kapag nakita mo na, alam mo na din na kapag EDSA na yun, kapag nakita mo na ang GMA na nandoon Oo, na. yung dalawa na yan. Oo, nakakaloka. Kayo na may mga ibang TV network na nagtayo ng dyan, ng tower. 'Di ba? Ha? Kaya nakakasad, no? Na parang tipong kasi bukod sa naging landmark yan ng Mother Ignacia, dahil nandyan ang ABS-CBN, nakakasad lang na ngayon, alam mo yun, i-give up nila. 'Di ba? Kasi nga, syempre, kailangan business eh. Oo. Kung makakailangan din nila siguro ng pondo para sa mga gagawing Correct. proyekto. Hindi naman natin sinasabi na naghihirap sila. Ay, hindi, Mare, Diba? dahil according dun sa sa mga nakita natin Oo. na mga bago nilang mga equipment. Correct. State of the art. Diba? Talagang bago, talagang moderno. Correctamente. Kaya papakantabayanan natin yan kung sila ba ay doon sa Bulacan magsho-show or dito sa may ELJ building nga gaya ng nasasabi ng ating mga nakakausap pa lang naman. Ay, di ba? Kumbaga, wala pang kumpirmasyon kung saan nga sila. Pero, isa lang daw ang sigurado yung kausap natin na kung hindi man dyan sa ELJ building, hinahanapan sila ng pwedeng pag-studyohan. Kasi ang concern pa din nila is yung mga madlang people na manonood. Correct. Kasi syempre nga naman, kung dadayo ng Bulacan, di ba? Ang taray. Di ba? Hindi, siguro mas Magulat maganda. tayo na sa Philippine Arena sila. Bakit ang Philippine Arena nadadayo nga ng mga nanonood Diba? ng concert, di ba? Nakakaloka, di ba? Pero syempre yung mga araw-araw na, syempre yung gusto lang malibang. Oo. Ang layo naman yung kung araw-araw dahil Philippine Arena.
Malay mo naman, di ba? Malay mo naman. Ekta-ektarya daw yung lupa ng Diba? ABS-CBN doon. Yes, kasi nga 'di ba ginawa nila talagang parang Universal Studio of the Philippines yan na Mm-mm. pwedeng hindi naman hindi naman nila ini-exclusive yan sa kanila. Oo. Doon sa mga ibang production na gustong rumenta, Oo. yun yung purpose ng negosyo. Ganun talaga pag Diba? studio, di ba? Good sauce. Correct, 'di ba? Hi kay Miss Ann, maraming salamat sa iyo. But anyways, yun lang naman ang kumbaga ang balita, 'di ba? Walang dapat ipangamba. Mhm. Hindi sila aalis ng ABS-CBN kung hindi sa studio lamang, 'di ba? Na kanilang kinatitirikan ngayon na kailangan lang nilang lisanin dahil yun ay parte ng nabili na ng bagong may-ari. Sabi dito, Oo. sa APT studio na lang sila. Hindi pwede hawakin ng mga 'di ba? Halusos. Oo, sa halusos Oo. yun. Sa kanila yun ng Tape Incorporated. Oo. Di ba, napaganda rin naman nila. Nung unang labas ng APT studio, Oo. napakaganda din nun. Correct. Hindi lang natin alam kung ano nangyari doon. Correct. Pero Mari, di ba, kung matatandaan mo, may pinapagawa ding studio si Willie Revillame dati. Oo. Diyan sa may yan? Sa may Star Mall, sabi. Hindi, bukod dyan sa may Star Mall, meron din naging studio kasi si Willie Revillame dyan along Quezon Avenue Wala Sa na. dulo ng Yung corner Oo. sa Delta, Oo, Delta ba yun? Wala Delta na. Theater. binagbag na yung lugar na yon. Talaga ba? Nawala na yun. Ay, Oo. sayang naman. May iba na nakatayo. Pero Diba? ang huli kong balita dati, nung akala natin ay magkiklik yung Oo. TV network na Correct. kulay orange, Oo. 'di ba? May pinapagawa silang studio. Di ba nasunog na ang Ay, oo. Star Mall? Wala yung nang Star nandun Mall. sa may Las Piñas ba na ba yan? Oo. Nakakasad. Kasi parang doon yata tinatayo yung studio sana ni Kuya Will. Yes. Diba? Kaya lang hindi. Kaya Ang daming pagbabago. Kaya bumalik siya ngayon sa GMA. Kaloka. Diba? Tapos ngayon medyo wala siya kasi nga. Kasi nga, parang biro Oo, lamang. ang mga pangyayari ito. Di na ako makatras. Hi! Go, 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 go na to. Diri-diretso sa Senado. Ay, grabe. Ay! Para naman mga banggaya po muna ang ating mga kaganapan sa mundo ng showbiz. Sa aming pagbabalik isang umaring mong tsikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Sabi! Muli mo ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po si Tita Cora. And we are still Same, same, pero pero iba. iba.